Eto guys, may bagong trending na naman. Isang text messages na, na magpapabagsak dito kay PBBM. Sa tingin nyo, eto na kaya ang susi upang eto si PBBM ay mapatagsik o mapakulong? Sa tingin nyo, eto na kaya? Isang text messages, no? Na tungkol sa kickback pagitan ng text o usapan nila dito sa text. So eto, trending ngayon, may pagitan umano ng mensahe. Eto si Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary. Eto si Adrian Bersamin, no? Yan. Ayon dito, kaugnay kasi ito ng kickback sa flood control project, no? Ipinakita daw yan ni Batangas 1st District. Ayan, ito si Representative Leandro Reviste kay Kong Antonio Tinio at sa iba pang kongresista. Paniniwalaan kaya nila itong text messages na usapan nila nito ni Bersamin o ni Adrian, no? At nito ni PBBM. Mukhang ito na yata ang magiging ebidensya kaya ng pagbagsak ni BBM. Nako, eto sabay-sabay natin panoodin. Kayo nang humusga dito guys kung sa tingin ninyo ay eto na kaya ang susi, no? So eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. May palitan umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tinio at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Reviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara Residence. Nako po. Ang laki nun 2 billion Mukhang bagman nga si Bersamin dito ni PBBM. Paano kaya nila nakuha itong text messages o yung pagitan ng text nilang dalawa, no? Sa tingin ko, kay Bersamin din galing yan o imposible naman kay BBM, hindi naman niya ilalaglag yung kanyang pagkatao dyan. Tingin ko, baka saan kaya nila nakuha yan? Tingin ko kay Bersamin lang naman din yan Diba? At paano nila matutukoy kung mismong si PBBM kaya yung nagte-text na yon, no? Sa bagay, kung yung ka-text niya, yun ang umamin, possible, diba? Possible na yun nga yung text messages ni dalawa. Nako po, dito na matitimbog yata si PBBM. Okay. At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatanda ang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Zaldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasan na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tinio, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan. Pag binangga yan, nagtugma, tapos si PBBM. Talagang hindi yan aamin yan si PBBM o ang Malacanang dyan, itatanggi nila yan, di ba?
Kung alam nila na yan ang ikababagsak nila, itatanggi nila yan. Hindi nila yan na aanuhin. Kumbaga, gagawa nila ng dahilan yung mga yan, di ba? Relate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van, di ba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayun, galing pala kay Reviste yung text messages. Saan kaya nakuha to ni Reviste? Baka may mga source to na pinagkuhanan, no? Mga legit na sources. Nako po, si Reviste pala ang nagsiwarat nito, no? Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya Tama. ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Tino at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong Makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Yun, ebidensya. Laban dito kay PBBM. Nako po, tapos ka ngayon dyan. Pag yan talaga ay magandang kinalabasan nila dyan sa ebidensya na yan na galing kay Reviste. Nako, matutuwa talagang taong bayan dyan pag napatagsik ninyo yan si PBBM, di ba? No? So comment down below kayo guys sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? Ano masasabi nyo dito? Comment down below sa video natin. Thanks for watching. Have a nice day.